Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang umaga ng Sabado sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong pamilya tulad po ng aking pagbati. Naway nasa mabuting kalusugan ang lahat ng mahal mo sa buhay. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating programang Hardin ng Panalangin, na kung saan ako po ay naririnig nyo na lamang tuwing Sabado at Linggo. At sa umagang ito, ang ating tema ay isang napapanahong paksa: suhol, bribery. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, kami po ay dudulog sa inyong salita, tulad po ng aming kahilingan sa marami pong kapamaraanan. Kami po ay pagkalooban mo ng kaalaman at pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang napapanahong paksang ito, kami po ay makaiwas at higit sa lahat magpakita kami, Panginoong Diyos, ng kaluguran sa lahat ng ipinagkakaloob mo sa amin. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Kawikaan. Pag-aaralan natin ang Kabanata 15 at isang talata lamang, talata 27, at ang ating tema ay nabanggit ko nga kanina, suhol. Ikaw man ay nanunuhol o ikaw man ay tumatanggap ng suhol, bribery. Proverbs 15 verse 27, babasahin ko lamang po sa wikang Tagalog at mamaya po ay babasahin ko rin sa wikang Ingles sa New American Standard Bible. Unahin po muna natin ang Tagalog translation. Sabi rito sa Kawikaan, Kabanata 15, talata 27, ang taong yumaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. Alam mo kaibigan, pagka pinag-aralan mo yung buong Kabanata 15 sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 15, ang buong mga talata rito, ito ay paghahambing, contrast ika nga, between the upright and the wicked, o kaya yung the righteous and the evil person. Now, babasahin ko nga lamang po ito sa wikang Ingles. Gagamitin ko lamang po ang New American Standard Bible. At sabi rito, he who profits illicitly troubles his own house. He who hates bribes will live. Alam mo, kaibigan, kahit na hindi natin kunan ng paliwanag ito, madali namang intindihin tong talatang ito sapagkat ito ay napapanahon, He who profits illicitly, ibig sabihin, through illegal means. At napapanahon ito, at kahit na noong sa lumang tipan, ito ay may utos na ang Panginoong Diyos dito at angkop ang paalala para sa atin. Alam mo kaibigan, dito
ay siyempre, pagka pinag-usapan mo ang paksa ng panunuhol, may nanunuhol at may tumatanggap ng suhol. Sabi nga nila, no, when one bribes, eto kung ikaw ay nanunuhol o kung ikaw ay tumatanggap ng suhol, ikaw ay inilalarawan na isang sakim. Yan. You are described as greedy for gain. Personal gain actually yan, no? O ikaw ay ika nga ay covetous. Yaan ang paglalarawan sa isang taong nanunuhol o kaya ay tumatanggap ng suhol. Definitely, pagka ikaw ay tumatanggap ng suhol, ibig sabihin wala kang contentment. Hindi ka nasisiyahan sa iyong kalagayan. At pag ikaw naman ay nanunuhol, ano man ang dahilan mo, ganun din ang paglalarawan sa iyo. Ikaw ay nagpapakita ng kasakiman. At usually pagka ganito, ito ay pansariling layon mo lamang eh. Hindi mo naman sasabihin sa mga mahal mo sa buhay na, 'di ba? Na ikaw ay tumatanggap ng suhol, 'di ba? Nakakahiya sa buong pamilya mo 'yon kung gagawin mo 'yon. 'Di ba? Now, ang resulta o ang bunga nito ay it has more serious consequences. Kaya nga kung minsan, sabi nga dito sa talata na ating tinunghayan, ang taong yumaman sa masamang paraan, panunuhol, ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Ang consequence na sinasabi rito, ang bungang pangyayari, ito ay mararanasan ng iyong mga mahal sa buhay. Ano man ang kanilang magiging karanasan sa ginagawa mong kahihiyan, ay malalagay din sa kahihiyan ang iyong mga mahal sa buhay. Kumbaga sa damay-damay na yan. At yan ang nangyayari ng mga na talaga. The result has more serious consequences, no? At sinasabi nga, kaibigan, sa salita ng Diyos, no? Etong sinasabi na, you entail trouble upon your own family. Imaginein mo yun, no? Dahil ikaw ay nagkaroon ng kasakiman, personal usually yan, no? Pati yung mga mahal mo sa buhay, malalagay sa alanganin yan. Anuman ang maging bungang pangyayari, di ba? Sabi nga, serious consequences. Kumbaga sa ito ay nag-iiwan ng parang isang sumpa. Ganoon yun, no? Nadadamay ang mga mahal mo sa buhay dahil sa iyong kagagawan. Dahil gusto mo lamang magkaroon ka ng higit sa kasapatan. At dito, ang sinasabi dito sa talata na ating tinutunghayan, kung ikaw ay halimbawa nanunuhol ka at ikaw ay tumatanggap ng suhol, alam mo, ito ay very rampant din, Ito ay nangyayari lalo na sa mga hukuman. Halimbawa, kung makapangyarihan yung isang taong inaakusahan, gusto niyang mapawalang sala, hindi malayo, suhulan niya yung hukom. At eto na, pagka nagpadala yung hukom sa suhol na yan, ay ang iisa lamang ang patutunguhan niya, the judge would pervert justice. At alam naman natin, ang ating Panginoong Diyos ay a just God. Ayaw na ayaw niya yan. Gusto niyang makakita ng katarungan. Ang mga kababayan natin, ang kanyang mga nilalang sa kanilang kapwa. Ganun ang layo ng Panginoon ay yung pakikitungo ng maayos sa kapwa. Gustong-gusto na makikita ng Panginoon yan. Kaya lamang, pagka ikaw ay nanunuhal, tumatanggap ka ng suhol. Usaping lang tayo, usaping pagsasakda lang, ang paglalarawan dito you both pervert justice. Alam mo kaibigan, yung mga tumatanggap ng suhol, yan usual yun Kasi kung wala namang tatanggap ng suhol, walang manunuhol the both of them gusto nilang masunod o matupad ang anumang layo nila, lalong-lalo na yung tumatanggap ng suhol. Gusto niyang yumaman. At pagka ganito ang ginagawa ng isang tao, ikaw ay tumatanggap ng suhol, you succumb, to all sorts of evil and temptation. Hindi malayo yan, patong-patong na yan. Alam mo kaibigan, they distort justice. Sa usaping pagsasakdal pa lang ito They distort justice and they are partial. Meron silang kinikilingan. At alam naman natin sa salita ng Diyos, kahit na doon na lang sa isang bahagi ni Santiago,
nilalarawan ng ating Panginoon that God is a just God. No? Wala siyang kinikilingan. Alam mo kaibigan, itong Proverbs 15, ito lamang talata 27. This is all about greed and contentment. Opposite kasi yun no? Kasakiman at saka yung meron kang kasiyahan. Yan ang sinasabi rito. No? Those who are secure, ika nga, no? Ito yung naman yung paglalarawan. Yung mga kapwa natin who are secure or they are confident in their circumstances, merong ibig sabihin may contentment, would not or will not submit to evil desires. Alam mo kaibigan, ang isa namang taong inilalarawan na sakim ay gusto niya magkaroon ng malaking bahagi, a big cut. Ayan, ako, napapanahon yan. Hindi na natin kinakailangan na i-expound ito sapagkat alam naman natin na since time immemorial, kahit sa lumang tipan, ito ay nagiging kalakaran. Noong kanilang kapanahunan, ngunit ang aral ay angkop sa ating kapanahunan. Alam mo, kinakailangan meron tayong contentment, kaibigan. At alam mo, itong pinag-aaralan natin, Kabanata 15, talata 27 sa Aklat ng Kawikaan, ito ay isang babala. Babalay ito, against accepting or taking bribes. Kaibigan, isang napakagandang aral dito sa atin, magkaroon tayo ng contentment sa harap ng Panginoon. Lahat ng bagay ay nanggagaling yan sa Panginoon. At dapat tayo ay magkaroon tayo ng hindi lamang contentment, ng ika nga ay pasasalamat sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga lamang, pagka ang isang tao ay naghangad ng higit sa kasapatan, hindi malayo na tumanggap siya ng suhol at dito magiging sunod-sunod na ang kanyang gagawing kasalanan dahil nagpadala siya sa tukso. Ano ba ang pinakang maayos na gawin natin? Simple lang yan Payak na paalala at aral, huwag kang manunuhol o huwag kang tatanggap ng suhol. Yan ang isang paalala. At higit sa lahat, nabanggit ko na kanina, magkaroon tayo ng kasiyahan, magkaroon tayo ng contentment kung ano ang pinagkakaloob ng ating Panginoon upang hindi mapariwara ang ating buhay at ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, September 13, tayo po ay may maikling talaan ng maituturing nating prayer request at ito ang idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, ano man ang nais mong idulog sa ating Panginoon sa mga sandaling ito, samahan mo ko sa ating pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon o Diyos, magkakaroon po ng katuparan ang kahilingan ng mga sumusunod na kapatiran. Katulad po ni Josepina. Ang kanya pong pananalangin ay reconciliation para po sa kanyang pamilya. Maaring merong namamagitang alitan. Ng aking pong pananalangin, pagkalooban mo silang lahat ng kababaang loob upang sila po ay magkasundo. Si Lagrimas del Mundo, ang kanya pong pananalangin o pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang mga mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Si kapatid Chona Garcia, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa mga overseas Filipino workers. Kasama po rito ang kanyang anak na si PJ, si Jeg, si Lot Garcia na ang mga ito ay nasa Canada po. Naway pagkaloob mo ang pananalangin ni Chona Garcia para po sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay kapatid Josie Gonzales, maayos na kalusugan and protection for her entire family. Kay Marieta Bumanglag Gomez, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang asawang may sakit. Kay Abby Gambol, ang kanya pong pamamagitan ay guidance and protection for the entire family.
kay Miraflor Dacanay. Ang kanya pong pamamagitan naway mag-umpisa na po sa trabaho ang kanyang bunsong anak na lalaki sa isa pong call center. Kay Marites Valencia, ang kanya pong pananalangin o pamamagitan ay guidance and protection para po sa kanyang asawang seafarer. And ganun din po, namamagitan siya ng healing and protection para po sa kanyang mga kapatid na may sakit. At para po kay Luz Biminda Mejorado o Mejorada, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan at kalakasan para po kay Luz Milian na nakararanas po ng vertigo. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang sa mga sandaling ito ay nasa kanilang mga silid, dumudulog sa inyo, nananalangin sila sa kanilang mga pangangailangan o namamagitan sila para sa mga mahal nila sa buhay. Kung loloobin mo lamang at ayon sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng kapahingahan at kapayapaan ang mga namamagitan sa larangan ng pananalangin. Ngunit ngayon pa lamang, kami po ay nag-aalay na ng pasasalamat sapagkat alam namin, mas maganda ang gagawin mo o Panginoong Diyos, higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. At dahil dito, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napapanahong paksa ang ating kinunan ng paalala at napakaganda ng paalala sa aklat ng Kawikaan. Umiwas tayo sa tukso. Yan, isang napakagandang aral at higit sa lahat, magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating kalagayan. Maging maging kontentado tayo, no? Magkaroon tayo ng contentment sa kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Huwag tayong maghangad ng higit sa kasapatan, huwag tayong maging sakim. At yan ang ating isang magandang paalala. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway, tumimo ito sa aming puso at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay. Muli, ang aming taos-pusong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas sa araw ng linggo, ako pa rin ang inyong makakasama dito sa Hardin ng Panalangin at hanggang sa buwan ng Setyembre po. Tuwing Sabado at Linggo, ako po ang inyong makakasama. At ito ang madalas kong paalala. Para sa inyo, tandaan nyo, huwag niyong kalilimutan. Simulan nyo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri ninyo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. Okay, sarap ng lumapit sa